Hey, Christopher Min, kinasuhan na rin itong si Sharon Cuneta. Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang impormasyon, credits to the owners. Hello guys, narito na nga ang ating hot trending topics for today's video na kung saan patong-patong na kaso ng cyber libel ang kinakaharap ngayon ng veteran showbiz columnist at host na si Christopher Min. Kinasuhan nga siya ng cyber libel ni megastar Sharon Cuneta at dating Senator Attorney Kiko Pangilinan. Sa Facebook post ng Kapuso Entertainment writer na si Nelson Canlas, nagpunta ngayong Webes, May 10 sa Makati City Prosecutor's Office sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan kasama ang kanilang abogado at formal na kinasuhan si Christopher Min. Ayon nga guys sa kanilang complaint affidavit, nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y mga walang basihan at malisyosong pahayag ni Christy tungkol sa kanilang personal na buhay at pamilya. Former Senator Francis Kiko Pangilinan and his wife, actress Sharon Cuneta, filed cyber libel charges before the Makati Prosecutor's Office against showbiz columnist and host Christopher Min for broadcasting baseless and malicious statement regarding their personal and family affairs. Saad sa post ni Nelson, kalakip ng litrato ni Sharon at Kiko na nanunumpa. Lingid nga guys sa kaalaman ng karamihan, ilang beses nang naging paksa ng usap-usapan ni Christy at kanyang co-host si Sharon at ang nangyayari sa relasyon nila ni Kiko at maging sa kanyang mga anak. Noong nakaraang taon lang ay pinuna ni Christy na hindi raw masaya si Sharon kay Kiko at kamakailan lang ay tinalakay din niya ang umanot silent war sa pagitan ni Sharon at ng kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion. Ito'y matapos rin na hindi batiin ni Sharon at Kiko si Casey sa 39th birthday nito noong April 7. Ani Christy, hindi kaya ikinasama na naman ang loob ni Sharon yung pagsama ni Casey sa kanyang mga half-sister sa partido ni Gabby. Yun kaya yon? Pero hindi ba may mga Pangilinan na sumalubong sa kanyang kaarawan pero wala rin doon ang mag-asawa? Ano kaya ang dahilan? At bakit kaya? Nakakalungkot naman, diba? Sabi ko nga sa'yo, ang kaarawan hatiyan. Kalahati ay lungkot, kalahati ay saya. Kapag mayroong hindi nakakaalala at kapag meron tayong inaalalang wala na, gaya yan si Casey, sumama nakipagbantin sa kanyang half-sister kay Gabby. Baka yun yung pinagmulan na naman, naging ugat na naman itong silent war nila. Ang alam ko lang at nakikitang dahilan yung pagsama ni Casey doon sa mga half-sibling niya kay Gabby, dagdag pa ni Christy. Samantala guys, umani naman ang suporta mula sa netizen ang ginawang aksyon ni Sharon at Kiko laban nga dito kay Christy. Ayon pa sa netizen, kailangan na raw na masampulan si Christy dahil sa mga mali at mapanirang balita nito tungkol sa mga artista. Komento ng ilang netizen, yon dumadami na ang kalaban mo, Nanay Christy. Rip what so you so. Ayan, kung nananahimik ka na lang kasi at ini-enjoy ang pagkamatanda mo. Yari ka Christy, pinapatulan ka na ng mga chinichismis mo, haha. Ay salamat, mabibigyan din ng hustisya ang mga nasiraan at maling kwento ng iba. Sabi na nga may makukulong talaga bigyan ng sample ng hindi nagayahin pa ng iba. Mukhang may magpapasko na nga sa kulungan this year, sabi pa ng ilang mga netizen nga. Sa kabilang banda naman guys is naglabas nga ng saloobin ang veteranong showbiz columnist na si Christopher Min hinggil sa isinampang kaso ng cyber libel laban sa kanya na mag-asawang sina Sharon at Kiko. Aniya nga is sana raw ay huwag magalit ang kanyang mga taga-suporta sa mag-asawang Sharon at Kiko sa kabila ng paghahain nito ng kaso laban sa kanya. At pa ni Christy, huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta. Kanina ang dami kong nababasa. Galit na galit kay megastar at kay dating Senador Kiko Pangilinan. Wala pa po tayong hawak na impormasyon. Malalaman natin yan kapag nabasa na po namin ang aming abogado. Yun na lamang po yun. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred. Kasama po talaga yan sa laban. Giit pa nga nitong si Manay Christy. Bagamat idinaan niya sa biro, tila may laman ang naging pahayag
pahayag niya tungkol sa sunod-sunod na demandang kanyang natatanggap. Pero ang pataas ng pataas ang level. Tumataas ang level ng mga demandahan from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts hirit ni Christie. Diyos ko Lord, no, talagang naghihintay pa talaga si Manay Christie ng susunod. Hintayin natin kung sinong susunod na magdidemanda sa kanya. Sa kabilang araw nito ay naiintindihan raw niya kung saan ang gagaling ang mga personalidad na nagsampa ng kaso laban sa kanya, pero nagtatrabaho lang naman daw siya. Basta naiintindihan natin ito, yan po ay kasama sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo kapag ako ay idemanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako ay idinimanda at kinasuhan tungkol sa trafficking. Kapag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nanggagaling at nagmumula. Kung paano dapat din nila unawain kung ano ang aming mga trabaho, yun lang po yun. You don't shoot the messenger. Mahabang say ni Manay Christie Permin. Anyway guys, grabe no, patong-patong na yung kaso ni Manay Christie and parang baliwala lang din sa kanya. Sumobra na nga kasi yung pakikialam nga naman niya sa buhay ng mga artista at politiko. Public figures man sila, may karapatan din silang itago ang mga ibang detalye ng buhay nila na pribado. Anyway guys, alam naman natin na pag naglalabas ng balita, may responsibility and accountability. Pwede naman nating ipagtanggol yung sarili natin kung may pruweba nga at totoo ang mga ito. So that's it guys. Kayo guys, ano ang inyong mga mensahe or ano yung inyong mga suggestion at reaction sa pagsampa nga ng kaso nitong si Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta dito kay Manay Christie Permin. Kung ano guys ang inyong mga suggestion or ano ang inyong mga komento at reaction, just comment down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share para lagi kayong updated sa more chika na ating ibabahagi. Ingat po ang lahat. Bye-bye and God bless!